Shoutout kay Katsakino Dukusin, kay Jason Mendoza at sa iba pa nating mga taga-subaybay. At ngayon ang balita natin, mukhang itong Barangay Ginebra ay determinado na makuha yung first round pick nitong Terra Firma. Pero kinakailangan nilang magpasok ng ibang teams para ma-accommodate ito. So ang isang posibleng senaryo na nakikita natin ay ganito. Makukuha ng Ginebra yung first round pick ng Terra Firma. Ang Terra Firma naman kukunin itong si Kevin Alas, Ato Ular, itong si Yusuf Taha at yung first round pick ng NLEX Road Warriors. Ang NLEX Road Warriors naman makukuha nila itong si Sydney Onwubere, itong si Maverick Hanmisi at itong si Bon Pesumal plus yung first round pick nitong Barangay Ginebra. Para sa NLEX, malaking bagay yung makuha nila ang mga nabanggit na players, lalo na itong si Maverick Hanmisi dahil nangangailangan sila ng scorer na tutulong dito kay Robert Bolick. Dahil napansin nga natin itong NLEX masyadong umaasa kay Bolick. Kaya bagay dyan yung mga nabanggit na players. Sa panig naman ng Terra Firma, willing silang intayin itong si Kevin Alas dahil alam nila na mahusay itong player at nakarecover na to before sa ACL. Plus si Ato Ular, ang nakita natin ang ganda ng nilaro niyan dito sa Blackwater. Naburo lang sa bench nitong NLEX ni Coach Frankie Lim. At of course, makukuha nila yung first round pick ng NLEX. Samantala naman sa Ginebra, pag nakuha nila yung first round pick ng Terra Firma, iyan yung talagang gusto ni Coach Tim Cone dahil kinakailangan nila ito si Kaylan Tiongson na gusto ni Coach Tim Cone dahil wingman ito. Kung hindi man maging available to si Kaylan, sigurado na may mga top-notch players pa rin na magiging available sa draft. Lalo na at sigurado naman na si Justin Baltasar sa Converge yan. Pero may mga ibang big players daw na sasali ngayon na magagamit sigurado sa lineup nitong si Coach Tim Cone kapag nagkataon. Ang San Miguel Beer ngayon ay mukhang nilalako na yung kanilang mga point guards dahil parang lahat ay merong problema. Itong si Chris Ross ay nakita na natin. Wala na yung playoff Ross o yung finals Ross. Hindi na siya katulad ng dati maglaro na exposed na siya ng Meralco. Ito si Terence Romeo, magaling na point guard pero palagi namang injured. At itong si Simon Enciso, may mga laro na maganda performance niya, may laro naman na hindi siya consistent. At yan ang dahilan kung ba't hindi siya binibigyan ng mahabang playing time. Merong oras na maganda yung ganyang ginagawa, merong oras namang hindi. So ang San Miguel ngayon tumitingin ng mga point guards. At huwag tayong magulat kung lahat yan ay i-trade ng San Miguel. Maliban na siguro dito kay Romeo dahil nga sa kanyang scoring. Sa ngayon, kailangan din natin i-considera na kahit assistant coach yan si Chris Ross, pwede yang i-trade ng San Miguel. Dahil hindi maganda nangyari dito sa SMB nung pagkatalo sa Meralco. Ang good news para sa SMB, marami silang point guards na pwedeng kunin. Well, syempre, first option, Terra Firma, nandyan si Wami Tiongson at si Stephen Holt. Pwede rin silang tumingin dito sa Converge, nandyan si Aljon Melesio. At dito sa Phoenix, nandyan naman itong si Tyler Tio. Kung gusto ng San Miguel talaga na maghanap ng scoring point guard, nandyan siyempre si Mikey Williams mula dito sa TNT Tropang Giga. At kapag yan kinuha nila, sigurado na magkakascoring sila. Yun, kung makumbinse ng TNT na pumirma na ng kontrata to si Mikey at pagkatapos ma-trade dito sa San Miguel. So, ang San Miguel Beer, yan ang tinitignan ngayon. Usually kasi nakafocus ang atensyon ng mga tao dito sa power forward dahil obviously, yan ang naging pinakamalaking problema nila dito sa finals. Hindi nila mapigilan si Cliff Hodge. Pero sa point guard situation, sobrang outplay din ng San Miguel ng Meralco. At take note, wala pa si Aaron Black doon sa rotation ng Meralco Bolts.